Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin naman ngayon, ito pong desisyon ng ating Pangulo. Bagamat tayo po ay nagsumamo na na Mr. President, baka naman po pwede, huwag naman po politiko ang ilagay ninyo dyan sa DepEd kapalit ni VP Sara dahil naman maraming yan maraming ah, sabi nga ng ibang mga eksperto yung susunod na DepEd Secretary, ito sinasabi ito nabasa ko 'to no, sayang hindi ko na-save, eh. Hindi pa nagre-resign si VP Sara, pero mukhang ramdam na nila na magre-resign ito, na mukhang tumalab sa ating pangulo na dapat talagang pag-resignin si VP Sara, 'di ba? So, marami raw na mga dapat i-undo. Naku, sabi ko anong ibig sabihin ng i-undo? Ibig sabihin maraming hindi ginawang tama at kailangang i-rectify ito. Kaya pala ang bagong secretary ng DepEd ay isang politiko. Alam niyo naman siyempre kahit papaano politiko, 'di ba? Now, tignan natin yung category, yung ano ba tawag doon? Ah, Background nito ni Angara. Ayan. So si Sunny Angara, updated na nga agad tong Wikipedia, eh. Eto ho siya. Okay. Ayan na agad nakalagay. President Bongbong Marcos has appointed Angara as the next Secretary of Education, replacing Vice President Sara Duterte, who resigned as Secretary on June 19, 2024. Angara will take office on July 19. He had previously served as the representative of Aurora's Lone District from 2004 to 13. Okay, eto, tingnan nyo kasi 'di ba ang sinasabi ko nga ay katulad ng ibang mga eksperto, sinasabi dapat ang ilagay diyan sa DepEd din ang dahilang problema natin sobrang baba na ng kalidad ng pagtuturo, pati yung sistema yun kasama na yung sistema ng pagtuturo, so yung kalidad mababa na. So, parang tipong sadsad na talaga sa lupa at nag-reflect din naman yan sa PISA. 'Di ba? So sinasabi nila dapat ang ilagay diyan ay yung akma ang kanyang background, yung kanyang extensive record and achievements diyan po sa pagsusulong ng pagpapalakas ng ating basic education at ng secondary. 'Di ba? Hindi yung bobolahin ng mga Pilipino, babalik natin ang ROTC. Babalik namin ang ROTC. Hindi ho yung gano'n, 'di ba? Now, since si Angara yung napili ng ating presidente, eto. So, nag-aral dito sa Xavier School, San Juan, okay, and then sa UK ng Bachelor of Science, degree of International Relation or International Relations, pang DepEd, ay hindi ito pang DepEd, pang DFA ito, International Relations. Hmm. And then London School of Economics, okay. He finished his law degree at the University of the Philippines College of Law. Okay, and then earned his of Master of Laws degree from Harvard Law School in Cambridge, Massachusetts. Patay tayo rito. Nako, eh, alam nyo, I would say na mismatch po ang pagkaka-appoint na 'to. Hindi sa kinokontra kong ating pangulo dahil hindi naman po ako binabayaran para maging yes man, yes sir, 'di ba? So, ito nga ang sinusumamo ko sana baka magbago pa isip ni Angara, mahiya pa, na 'wag nang tanggapin ang appointment ng pangulo. Sakyan na lang natin yung sinabi ni VP Sara, kaya tinanggap niya na magbitiw, 'di ba? Kasi pinagbibitiw talaga. Inisip na lang daw po niya yung kapakanan ng mga Pilipino. O dapat din Senator Angara, senador ka pa naman hanggang next year hanggang June 30, bakit parang nagmamadali ka namang maghanap ng trabaho, 'di ba? Refuse mo na, 'wag mo nang tanggapin 'to. Oh, para mawala na yung pressure sa pangulo at magkaroon naman siya ng mahaba-habang panahon
para mag-isip at pumili ng karapat-dapat. Hindi linawin ko lang, hindi ko tinatawaran ang kanyang educational background. Talaga naman pong kamangha-mangha. Okay, that's very, very amusing. 'Di ba? Kaysa naman po sa ibang senador natin, naknan po siya high school lang, 'di pa natapos. 'Di ba? Merong isa nagtapos ng kolehiyo. Ang utak naman, Diyos ko, akala mo kindergarten 'pag mag-isip. Oh, dinaan lang tayo sa Wonderful Tonight. Ngayon, ah, bakit hindi magbakasyon o kaya hindi mag-congressman na lang, 'di ba? Total ang kanyang record talaga ay sa ano talaga, sa pagiging mambabatas. Hmm. Sabi ni Bri, "I'm okay with Secretary Angara." Opo, si PBBM na po ang nag-anunsyo. Siya po ang nag-anunsyo. Talagang gano'n, 'di ba? 'Yun nga yung masakit sa Pilipinas, eh. Yung mga government position ay ipinangreregalo sa mga kaalyado. Ang tangi na lang po nating ipagdasal kung hindi magbago ang, desisyon ng pangulo at, masyadong masabik si Angara at tanggapin, harinawa po, 'wag naman po niyang alisin ang K-12. Okay, alam niyo po ba ang K-12 ang tatay niya ang author, okay, ng K-12 na 'yan. Ngayon, um, sabi ko nga, sana maging susi siya at mapaganda ang K-12. Isipin mo na lang, ganito, ito lang po yung nagiging pag-asa ko para sa kanya, eh. Nagtitiwala ako sa kanyang kakayanan na maando niya ang mga nagawa ni Sarang Kapabayaan. Dahil hindi niya kayang mag-review kasi hindi siya taga-eduk, ewan ko ba, 'di ba? Ba't wala ka pang na nilalabang kaso, abogada ka naman. Ewan. Eto, now, isipin niyo, let us put this way. Tayo ay anak ni Edgardo Angara Sr., 'di ba? Tapos, author ng K-12. Pagkatapos na mapirmahan ni Pinoy ang K-12, sabi nga ni Cayetano, ni Senator Cayetano, si Alan Peter, sabi niya, mula noong pinirmahan ni Pinoy ang batas na 'yan, yung Republic Act na 'yan, hindi naman nila pinatupad ng tama. Alam niyo pinakaimportante po sa lahat, ang tamang pagpapatupad ng batas. Kaya nga si Congressman Colonel Busita, 'di ba, nabubwisit sa mga taga-LTO, MMDA, mga traffic enforcer ng mga barangay, ng mga LGU, ay dahil po sa maling pagpapatupad ng batas. Maganda ang batas, pero mali ang pagpapatupad o kulang ang pagpapatupad, mali pa rin pong pagpapatupad. 'Di ba? Dapat ang pagpapatupad, kung ano ang disenyo nito, 'yun ang gawin. Alam niyo ho ba, bakit hindi ho nagbabago ang pagkagusto ko diyan sa K-12? Tignan ninyong ginawa ni Sara. Ibinalik tayo roon sa 10 taon lang, Rosa, 'di ba? Ngayon, eto, ah, doon sa dating sistemang 10 taon, pag-graduate ng anak natin, 16 years old, high school, hindi pa po hireable. Sa katulad naming mahihirap, maganda lang ang background, ay walang kasiguruhan na kakayanin namin magpa-tuition fee na pagkamahal-mahal na umaabot ng mga 30,000, 50,000, 'di ba? Sa isang subject lang 'yon. Oh. Pero kung sila po ay graduate ng senior high, whether they like it or not, they have to like it, or else bagsak sila sa senior high, 'di ba? So kailangan nilang matuto ng mga trabaho na pupuwede pong ikuha nila ng, exam sa TESDA. Actually, ginawa nga ni PBBM last year, inincorporate niya, idinikit niya sa TESDA yung last 2 years. Bakit?
Kasi ang gusto ng presidente natin, pag-graduate ng mga high school, may laman ang ulo nilang magtrabaho, tulad sa ibang bansa. Na in case na gusto nilang magkolehiyo pa, 'di ba? Total meron na silang, yung 2 taon na 'yan kumbaga 'pag nag-college ka, 2 years 'yan, eh. Second year 'yang katumbas niyan sa college. So, pagka ikaw ay nag-college pa, madali mo ng madadala ang sarili mo dahil ikaw na ang magsusuporta, 'di ba tama? Oh. Ngayon, sa ginawa ho nila Inday Sara, Rosa, inalis nila yung 2 years. Bakit niya inalis? Anong sabi ni Inday? Babalikan ko lang yung sinabi niya. Ah, Asan na ba yung banat nito ni Inday? Saglit. Eto. Hey, where is it? Yung sabi yung napakakako eh. Grabe naman kayo, plastic naman. Hey, where is that? Kabayong bondat. Mhm. Okay, here we go. Ito. Basahin ko na lang, napanood niyo na rin naman na 'to, eh. Ang sabi ni VP Sara, "Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for administration, for the opposition, or kung ano man yang politika na yan." 'Di ba? So, ibig sabihin kung ano lang yung trip niya. Kasi nga po, ang galaw ko ay base kung ano yung sa tingin niya po ay makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Syukran. Okay. So, dun ho sa kanyang prinsipyong ganyan, ang ibig sabihin po nito, ha, pinakikinggan niya kung ano ang hinaing ng taong bayan. Ano ho bang hinaing ng taong bayan nun? Ayaw nila sa K to 12. Bakit ayaw ng mga tao sa K to 12 na napakaganda? Kasi ako ayaw ko rin ng K to 12 nung una eh. Kasi additional 2 years. Pero nung binasa ko, pinag-aralan ko, nagustuhan ko. Imagine, yung first 2 years ng mga anak ko, kumbaga, sinagot na po ng gobyerno na pinag-vocational course na sila. Kaya nga yung aking anak, si Doraemon, na kuya ni Pink, sinasabi ko sa kanila, pag unawain yung maigit, intindihin yung maiging tinuturo sa inyong senior high. Yan ang makakatulong sa inyong buhay. Sa pagsisimula, magtayo ka ng pamilya, magtrabaho ka, at talagang magtatrabaho ka, di ka pwedeng palamunin dito. Kailangan mong umalis dito sa bahay pagka nagpamilya ka na. Lahat kayo. Oh. Kung gusto mong mag-college, pwede mong paaralin ng sarili mo. At yun rin po ang gusto ng Pangulo. Yan po ang bagay na yan, hindi naisip ni Sara. Ang naisip niya lamang po ni Inday, kung alin ang makakabuti, kung ano ang ngaw ng mga tao. Now, bakit ganoon ang naging saloobin ng mga magulang na kumukontra sa K to 12 na dagdag baon lang yan, dagdag gastos lang yan. Dahil po, bukod sa mali ang pagpapatupad, hindi rin po nila disseminate ang impormasyon ng maayos. 'Di ba? Oh, kaya gano'n. 'Yun ang problema natin do'n. Dito sa ating channel nung una napakarami na ayaw sa K to 12. Pero paulit-ulit nating pinaliliwanag ang biyaya nito. Hmm, nagustuhan nila. Hmm, Kapitbahay ko rin ayaw, eh. Oh, nung na-realize nila na, oo nga 'no, mataas ang employability nito. Etong ginawa ni VP Sara, tingnan niyo, hindi pa nga pinapatupad ng tama ang DepEd, DepEd program, yung K to 12, naglagay na ng pamalit. Ang pamalit pa, it's not for the betterment, but awkward. Balik 10 taon. 'Di ba? Bagsak, zero ang employability ng mga high school graduate. Tapos, ano mangyayari nito? 'Di ba? Paano mo pa sila matutulungan?
Sabihin pa nila na meron tayong free college. O sige, may free college po tayo, totoo po 'yan, 'di ba? O wala ng bayad ang entrance exam. Oo, wala ng bayad ang entrance exam. Pero ang tanong ko po ito, saan sila kukuha ng pambayad ng baon nila, pamasahe, kung ang magulang po nila ay mga maglulupang katulad ko, 'di ba? Bukod sa maglulupa na kulay lupa pa. Oh, 'di ba? Gano'n po kaimportante ang K-12. Hmm, 'di ba? Pagka naka-graduate sila, libre ang pag-e-exam sa TESDA, tapos merong certificate NC2, no. Mag-OJT sila, 'di ba? Pagkatapos nun kung gusto nilang mag-abroad, makakapag-abroad sila. Dahil yung mga kursong ituturo yung mga in demand. Hindi naman sila tuturuan diyan ng papaano mag-ganchilyo, hindi naman ho gano'n, eh. Bakit ayaw? 'Di po ba? Yan po ang aking inaasahan. Dahil po sa mahabang panahon na isa sa mga author bukod kina Alan Cayetano, ang kanyang tatay, eh, nawa naman po ay, isalba niya, okey, ang, batas na ginawa ng tatay niya na imbes na ito ay ibasura, eh, kanila pong ano 'to, itaguyod, pagandahin pa. Lalo na ang presidente ay nakialam at inintegrate pa ito diyan sa ano, sa TESDA, oh, 'di ba? Sabi ni ano, ZY. Sabi niya, "Pabor ako sa K-12 kasi may vocational course agad." Tama, 'di ba? Oh, pwede na sila mag-work sa sarili nila tulad ng pagre-repair ng computer at motor ng sasakyan, planning, design sa event. Tama po 'yan. Ang anak ko nga, eh, sa computer ano yata sila, programming. Hmm. Eh, computer technician po ako, tapos cellphone repair with electronics ako, na nakuha ko ito pagkatapos ko ng mag-college noong 2005. Pero sa kanya high school lang, 'di ba? Hmm. 'Yan po yung pinakaimportante ro'n, eh. Oo, sabi ni Tina, "Ang weakness ng K-12 is the duplication of some subjects sa junior and senior high with some college subjects. And Chair and DepEd must look into this." Tama. Dapat po diyan ganito po, ma'am. Dahil po yung, grade 11 and grade 12 ay considered po or equivalent ng, first year and second year college. Now, dapat po lahat ng senior high natin, ah, 'di ba merong college entrance examination at free ito. So lahat po ng graduate ng K-12 ay mag-e-entrance exam. Kapag bumagsak sila sa subject na 'to, let's say math, English, so ang gagawin nila ay simple lang, ite-take nila yung course, yung subject na yon. Pero kapagka pumasa sila sa entrance exam, ibig sabihin, iki-credit po yung kanilang nakuhang mga subject na naipasa nila mula sa senior high. 'Di ba? Dapat gano'n. Narinig ko noon 'yan nung dinidiskusyon ito dati, um, mayroong ganyang, credit nung, sa senior high pagdating nila sa college. Kaya nga sabi ko, malaking bagay. Kumbaga, hindi na magulang ang pumuwersa sa mga estudyante na mag-senior na mag-vocational college, mag 2-year course. O hindi mismo ang gobyerno na. Ang karagdagan lang ay libre na, bukod po doon sa libre, eh, maramihan po, 'di ba? Buong Pilipinas makaka-avail, oo. Ipu-push na lang ng mga magulang. Eh, ang problema, mismo ang ating DepEd hindi alam anong gagawin diyan sa K-12 kasi sila ayaw rin nila. Bakit? Eh, kulang po sa training, eh, hindi enough yung mga skills, 'di ba, nila hindi match. Importante po rito yung match ang skills sa trabaho. O sige, magtuturo ka ng mga, sa senior high, pagdating yung para sa mga puwedeng pangtrabaho, 'di ba? Tapos ang background mo math, hala, patay na, 'di ba? Dapat yung kagaya ng marunong sa cellphone, marunong sa computer engineering, o di kaya nilang magturo ng, computer maintenance, programming, 'di ba dapat gano'n? Hmm. Okey, at 'yan po inaasahan ko rito at pinagdarasal ko. Wala tayong magagawa kung hindi po magbabago ang desisyon ng pangulo at tatanggapin ni ano 'yan, ni Angara, eh, nawa ay ituloy niya ang K-12. Tanggalin niya yoong, ginawa nila Sara, i-undo niya yang matatag dahil hindi po talaga matatag
Kung mabasa niyo lamang yung module, naku po, matatagtag kayo. Mismong mga teacher nahihirapan diyan. Okey, iwan na natin 'to, then move tayo sa susunod.